Nang lumabas ang larawang ito ng Mars sa internet, pinagdebatehan ito ng mga tao ng ilang linggo dahil may napansin silang estruktura sa ibabaw na masyadong kahawig ng isang bagay na gawa ng tao. Tinawag ito ng NASA na laro ng liwanag, pero habang tumatagal kang nakatingin sa larawan, lalong mahirap alisin ang kakaibang pakiramdam. Ang nakakatakot sa Mars ay kahit nagpadala tayo ng 12-12 ng misyon at libu-libong larawan gamit ang advanced na teknolohiya, marami pa rin tayong hindi alam. Sa bawat bagong tuklas, mas dumarami ang tanong. May mga larawan mula sa Mars na mahirap pa ring ipaliwanag hanggang ngayon. Halimbawa, ang ganitong larawan na nakikita ninyo ngayon sa inyong screen. Madalas na nating napag-usapan ng Mars at mga misteryo nito, pero patuloy pa rin tayong pinapahanga ng pulang planeta. Halimbawa, ang kumpol ng mga bunganga at lawa na ito ay talaga namang kahawig ng isang anghel. Mukha itong maganda at nakakatakot ng sabay. Malalawak ang pakpak na umaabot ng daan-daang kilometro at ang halo ay maaring maglaman ng malaking lungsod. Paano nabuo ang kakaibang larawang ito? Nagkataon lang ba ito? At ano pa ang kakaiba at nakakatakot na makikita sa pulang planeta? Hubble. Siguradong naalala ninyo ang kwento na may natagpuan sa Mars na parang mga kubyertos. Ngayon, may teorya na si Curiosity rover kung sino ang posibleng sangkot dito dahil napansin nila ang pintuan sa bato sa isang larawan. Totoo, mga 30 sentimetro lang ang taas nito, pero pinapaisip tayo nito tungkol sa posibilidad ng mga maliliit na nilalang. Ngunit ang imahinasyon ng karaniwang tao ay nabangga sa realidad. Paulit-ulit sinabi ng mga siyentipiko na ang pintuang yon ay isang karaniwang bitak lang, gaya ng marami sa mga bato sa Mars. Iba't ibang misteryosong bagay ang napansin sa Mars nang kaunti bago ang taong 1976. Kinuna ng larawan ang isang bahagi sa hilagang hemisphere ng Mars na tinatawag na Kedonia. Walang problema sana, pero maraming nakakita ng malaking muka ng tao sa mga bato. Naniniwala ang mga tao na totoo ito. Tumagal ang paniniwalang ito hanggang sa huling bahagi ng dekada 80 na makuha natin ang mga larawan mula sa lugar na yon, pero ibang anggulo. At ito hindi talaga kahawig na mukha ng tao. Ang larawan noong 1976 ay nagpapakita lang ng laro ng liwanag. Ito na ang pangalawang beses na kakaibang bagay sa Mars ay napatunay ang imahinasyon lang ng tao. Bakit na ba mayroon tayong hindi mapigilang kagustuhan na ipaliwanag ang mga karaniwang pangyayari gamit ang mga ekstraordinaryo o kakaibang bagay? Bakit kaya may mga taong nakakakita ng imahe ng Birheng Maria sa bakas ng ulan sa pader? Ganito ang masasabi ko, may kamanghamanghang kakayahan ng tao na mabilis makilala ang pamilyar na hugis at imahe. Noong sinaunang panahon, hindi kakayanin ng tao na mabuhay nang wala ang ganitong kakayahan. Ito ang tumutulong para maagap na mapansin ang panganib. Ngayon, ginagamit na lang natin ang natatanging kakayahang ito sa mga simpleng bagay, gaya ng makita ang muka sa mga bato. Ang isipan natin ang kusang nagpapakita ng pamilyar na anyo, kaya hindi na natin maiwasang makita ito sa mga karaniwang bagay. Paano kung hindi lahat ng nangyayari sa Mars ay kaya nating ipaliwanag? Dapat may kakaiba rin, di ba? Nako, sa totoo lang, kahit sa panahon natin ngayon, ang dami pa ring lumalabas ng mga kabaliwang teorya. Halimbawa, alam mo ba na mayroong buong gubat sa Mars at pwede pa raw itong lumago o lumiit? Noong 2001 ito ang paniniwala ni Arthur Clarke, may akda ng kosmikong Odisea, habang tinitingnan niya ang bagong larawan ng pulang planeta. Naniniwala ang manunulat na dito kinukuha ng mga Marsyano ang pagkain nila. Oo, tama yon. Kalaunan, iminungkahi ng mga siyentipiko na ang gubat ay hindi tunay na gubat kundi kakaibang hugis mula sa tuyong yelo na gawa sa carbon dioxide. Minsan, nagiging mas siksik ang kumpol dahil natutunaw at nagyeyelo ulit ang tuyong yelo. At dito, hindi pa natapos ang mga baliw na teorya. Kahit makalipas ang 10 taon noon, may isang vlogger na si David Martinez na nakahanap ng buong Biostation Alpha sa Mars. Isang pamayanan ng mga hindi kilalang nilalang. Ayon kay Martinez, tuktok lang ito ng malaking underground na estruktura na posibleng bunker. Naglabas ng sariling bersyon ang mga siyentipiko na nagsasabing ilusyon lang ng liwanag sa kamera ang bunker. May mga tao na naniniwalang kahina-hinala ang dami ng karaniwang paliwanag sa ganitong kakaibang bagay. Paano kung mali ang mga siyentipiko sa mga kasong ito? Nangyari na rin kasi yan noon. Simula ika-19 na siglo isinasaalang-alang na ng mga siyentipiko ang posibilidad ng tubig noon sa Mars.
Kalaunan na laman ng mga ilog at lawa ay bulubundukin pala at bakas ng meteorite, kaya nawalan ng saysay ang teoryang iyon. Tinawag pa itong pinakamalaking kahihiyan ng mga siyentipiko, pero gaya ng alam nyo, nagkaroon ng di inaasahang pag-ikot dito. Nakuha natin ang larawan ng bunganga at buntot nito. Ang bunganga ay malamang gawa ng tama ng meteorite, pero mas interesante ang buntot. Ipinapakita ng estruktura na minsan ay may dumaloy na tubig dito, patunay na nagkaroon ng tubig sa Mars noon at tama ang mga astronomo noong ika-19 na siglo. Ang hindi inaasang tuklas na ito ay agad tumulong matuklasan ang ibang lugar na posibleng may tubig. Bukod dito, di naglaon ay may lumitaw pang mas kawili-wiling detalye. Noong 2004 na tuklasan ng Mars rover na Opportunity, ang mga kakaibang bagay na kasinlaki ng maliliit na bola. Mula, nagdulot ito ng mainit na talakayan. Kalaunan, napag-alaman na ang mga bagay na ito ay gawa sa hematite, isang mineral ng bakal, at ang ganitong anyo ay maaari lamang mabuo sa pakikisalamuha sa tubig, at ibig sabihin nito ay iisa lang. Sa lugar na ito, kamakailan lang nagkaroon ng tubig. Ibig sabihin, posibleng makahanap ng bakas ng mga natatanging bakterya sa lupa ng Mars. Sa kasaysayan ng pag-aaral sa Mars, marami nang naganap. Minsan, may natuklasan ng mga siyentipiko na kakaibang bagay na kalaunan ay nalaman nilang bahagi pala ng nawawalang Mars rover. At sigurado kami, hindi pa ito ang katapusan. Marami pang ibibigay na kakaibang palaisipan sa atin ang Mars. Isa lang ang nananatiling misteryo para sa amin. Makatuwiran kaya ang paliwanag nila? Ano sa tingin ninyo? Ang Curiosity at Perseverance ang pinakakilalang Mars rover at patuloy ang kanilang misyon hanggang ngayon. Sa ngayon, sila ay nasa layong 235 milyong kilometro mula sa ating planeta. Patuloy na nagtatrabaho ang mga rover para makakuha ng mas maraming impormasyon ang sangkatauhan tungkol sa pulang planeta. Ngayon, bihira na tayong makaranas ng mabagal na datos sa daigdig. At karamihan sa mga pananaliksik na aparato ay kayang magpakita halos real-time ng mga nangyayari sa Mars. Napag-usapan na natin ang mga kawili-wiling na tuklasan sa planeta noon. Ngayon, imbitado kayong tuklasin ang mga bagong nadiskubre ng Mars rover na sina Curiosity, Perseverance at iba pa. Magsisimula tayo sa mga nagawa ni na Curiosity at Perseverance. Dahil sa kanila, nakakuha tayo ng mga larawan ng Jezero Crater. Magsisimula tayo sa mga nagawa ni na Curiosity at Perseverance. Dahil sa kanila, nakakuha tayo ng mga larawan ng Jezero Crater. Makikita rito ang bakas ng sedimentaryong bato sa mga dalisdis. Interesante ring tingnan ang Belva Crater. Isa ito sa pinakamatandang crater. Sa ilang mga larawan, makikita natin ang mga lugar kung saan malamang na may dumaloy na tubig noon. At ito naman ang mga larawan ng mga burol ni Valinor. Makikita sa mga ito ang mga bato na nagsisilbing patunay na dati ay may napakalaking sandbar doon. Ang automatikong interplanetaryong istasyon ng European Space Agency na tinatawag na Mars Express ay nagbigay sa atin ng isang medyo kakaibang larawan. Makikita ninyo ang yelo sa bulkan na Olimpo. Hindi ito palaging naroon, kundi lumilitaw lamang sa maikling panahon bago sumikat ang araw.
Dapat tandaan na ang yelo ay naglalaman ng mahigit sa 110 milyong litro ng tubig. Regular itong umiikot o nagpapalitan sa atmosfera ng planeta. Tignan ninyong mabuti ang mga batik sa yelo. Ang ganda-ganda talaga nito. Mas interesante talaga ang anyong lupa ng Mars kaysa sa unang tingin. Halimbawa, itong mga bitak na parang bahagyang kahawig ng mga honeycomb. Nakukuhanan din ng kamera ang ibang aparatong pananaliksik. Halimbawa, dito makikita natin ang robotikong drone na pangmanman na Mars Ingenuity na noong 2024 ay natapos ang misyon nito dahil nasira ang isa sa mga bahagi nito habang nagtatrabaho. Ang mundo ng pulang planeta ay isang mundo na puno ng mga hiwaga kung saan may mga bagay pa rin kayang magpamangha sa atin. At posible rin na kung sakaling makolonisa natin ang Mars, ito na ang magiging karaniwang tanawin mula sa bintana ng ating istasyon ng pananaliksik. Sa tingin nyo ba, posible ito? Anong planeta agad mong naiisip kapag pinag-uusapan ang kolonisasyon ng mga katawang langit? Sinong tao ang una mong naalala? Siyempre, ito ang maalikabok na Mars at ang maalamet na Musk. Sa pulang planeta, baka mas marami tayong alam kaysa ibang kapitbahay natin, pero hindi pa rin lahat. Kamakailan, naglabas ang European Space Agency ng larawan na malinaw na nagpapakita ng mga kolonya ng Martianong gagamba. Parang ito na ang sagot sa tanong, may buhay ba sa Mars? Pero hindi pa ito ang lahat ng balita. Ipinapakita ng mga bagong pag-aaral na may tubig sa pulang planeta pero hindi sa lugar na inaakala natin. Ano pa kaya ang misteryong itinatago ng Mars hanggang ngayon? Ang planetang ipinangalan sa Diyos ng digmaan, ika-4 mula sa araw, ay kabilang sa mga terrestrial na planeta. Ibig sabihin, gawa sa matitigas na bato ang Mars at kahawig ang estruktura nito sa daigdig. Sa gitna ay naroon ang core, mayroon ding mantle at crust. Lumilitaw ang tanong, bakit hanggang ngayon ay wala pa tayo sa Mars kung ito ay kahawig ng daigdig? Sa kasamaang palad, dito na natatapos ang pagkakatulad. Kung tutuusin, hindi komportable sa tao ang Mars kahit gamit ang modernong spacesuit. Ang presyon sa ibabaw nito ay 160 na beses na mas mababa kaysa sa daigdig dahil sa sobrang nipis ng atmosfera. Ang karaniwang temperatura ay -63 degrees Celsius at halos palaging may malalakas na bagyong alikabok doon. May mga bagyo na kayang takpan ng alikabok ang langit ng 6 na buwan o higit pa. Gayunpaman, ang pagiging malapit ng Mars sa daigdig ay matagal nang humihikayat sa mga siyentipikong futurista na pag-isipan ang terraforming at kolonisasyon nito. Muling sumagi sa isipan ng matandang Elon, ang terraforming ay isang mahabang proseso na maaring tumagal ng mga siglo o kahit libu-libong taon. Kailangan talagang baguhin ang ilang mahahalagang pisikal na katangian ng Mars. Kailangang pataasin ang presyon ng atmosfera at ang antas ng temperatura, lumika ng isang bagay na kahawig ng ozone layer para maprotektahan laban sa matinding ultraviolet. At kailangan ding bumuo ng magnetic field at biosphere ng planeta. Parang ang dali lang, hindi ba? Bago pa mamulaklak ang mga mansana sa Mars, pwede muna nating subukang kolonyahin ito. Unang iniintindi ng mga astrobiologist ay ang pagkakaroon ng likidong tubig. Ano nga ba ang anyo nito? Ang hydrosphere ng Mars. Ano ang ipinapakita ng mga bagong siyentipikong pag-aaral? Hindi matatawag na hydrosphere ang mga reserba ng tubig sa Mars dahil sa sobrang lamig, matagal lang naging yelo ang tubig doon, mas matigas pa sa bato.
Kaya tinatawag ito ng mga astrophysicist na cryolithosphere. Batay sa mga obserbasyon, simula pa noong ika-11 na siglo, malinaw na may tubig sa Mars, pero napakakaunti nito. Pinakamarami ito sa mga polar na takip ng yelo. Marami ang naghahambing nito sa Antarctica na sinasabing ang mga ganitong matitinding lugar ay nabuo sa magkatulad na paraan. Pero noong Agosto 2024, kumalat ang isang malaking balita sa mundo ng agham. Sa unang pagkakataon, nakahanap ang mga siyentipiko ng likidong tubig sa Mars, pero mahirap itong maabot. Tunay itong isang malaking tagumpay dahil dati ay nakatuon lang ang lahat ng pag-aaral sa mga polar cap o sa mga bakas ng singaw sa atmosfera ng Mars. Paano nga ba natuklasan ang balitang ito? Hula 2018, nagtatrabaho sa Mars ang probe na Mars Insight Lander. 4 na taon siyang parang natutulog, maingat na pinakikinggan ang mga tunog ng planeta at nire-record ang mga pagyanig ng crust nito. Ayon sa kanyang pag-aaral, may likidong tubig na nakatago sa lalim na 10 hanggang 20 kilometro. Kung isa sa alang-alang na sa Earth ay nakabutas lang tayo ng minahan na 12 kilometro ang lalim at pagkatapos ay tumigil tayo sa hindi paganap na malinaw na mga dahilan, kalokohan ang umasa sa ganitong misyon sa Mars. Sa ngayon, hindi pa ito posible. May tubig ba sa batang ibabaw ng Mars? At saan ito nawala? Ang mga tuyong ilog at mga hukay ng lawa ay malinaw na nagpapakita nito. Hindi lantaran, pero parang sinasabi nitong dati, hindi ganon katuyot at tuyong-tuyo ang Mars. Naniniwala ang mga siyentipiko na milyon-milyong taon nang nakalipas, sumingaw ang bahagi ng tubig kasama ng atmosfera. Ngunit may natirang tubig na napunta sa ilalim ng lupa tulad ng mga tubig sa ilalim ng lupa natin. Nadiskubre ng probe ang likidong deposito sa lokasyon nito. Pero hindi ibig sabihin na wala ring nadidiskubre sa ibang lugar. Gaano kalaki ang mga reserbang ito ng tubig? Sabi ng mga astronomo, posibleng sapat ang ilalim ng lupa na tubig sa Mars para takpan ang buong planeta ng karagatang may lalim na 1.5 kilometro na parang planeta ni Miller. Ibig bang sabihin na kung ang tubig ay nasa ilalim ng lupa, posible ring doon nakatira ang mga Marsiano? Layunin ng kolonisasyon ng Mars na sagutin ang tanong na ito. Malaking bentahe rin na kahit tuyot ang lupa ng pulang planeta, puno naman ito ng mga sustansya na kailangan para sa pagtatanim ng mga halaman. Matagumpay na nagtanim at nagpalago ng patata si Matthew Damon sa kanyang module. Bakit hindi natin magawa? Balikan natin ang tubig sa Mars. Kung dati ay nababalutan ng anyong tubig ang pulang planeta, tiyak na nakaapekto ito sa geolohikal na istruktura nito. Sa madaling salita, maraming masasabi tungkol dito ang mga karaniwang bato. Tingnan natin ang mga phyllosilicato na sagana sa ibabaw ng Mars. Ang mga sheet silicate ay nabubuo lamang mula sa mga bato na matagal ang nakalantad o nakontak sa tubig. Ang katotohanan ito ay may tuturing ding hindi direktang ebidensya ng pagkakaroon ng tubig sa nakaraan ng Mars. Noong panahon niya, madalas magpadala si Curiosity ng mga larawang napapakitang naapektuhan ng malakas na agos ng tubig ang mga bato. Kung pagsasamahin ang mga pananaliksik na ito sa koleksyon ng mga meteorite na nahulog na mula sa Mars papunta sa daigdig, partikular na ang Allan Hills 84001, lalong lumilinaw ang ideya ng posibilidad ng buhay sa pulang planeta. Natagpuan ang meteorite sa Antarctica noong Disyembre 1984 at pinangalanan ayon sa mga bundok kung saan ito nakuha. Sa paulit-ulit na pagsusuri, natuklasan na ang batong mula Mars 15 milyong taon nang nakalipas ay may mga labi ng nanobakterya na ngayon ay iniisip pa lang natin na nasa katawan. Sabay-sabay na sinasabi ng mga siyentipiko na ang meteorite na ALH 841 ay nagmula sa tinatawag na panahon ng basang Mars. Kamakailan, may bagong pangalan na nadagdag sa talaan ng pulang planeta. Ang totoo niyan, noong Setyembre 25, 2024 natuklasan ng Mars rover na Perseverance ang isang bagay na lubhang kakaiba. Ano kaya yon? Hindi basta tinawag na Perseverance ang aparato. Bagamat parang pagong ang takbo, nalampasan na nito ang 40 kilometro sa magulong lupain ng Mars. At lahat ng ito mula pa noong 2021 sa ngayon, ang Mars rover ay nasa loob ng impact crater na tinatawag na Jezero na may diameter na 49 na kilometro. Ang lugar na ito, gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan, ay itinuturing na dating basin ng lawa na may lalim na humigit kumulang 2.5 kilometro. Diyan mismo ipinadala si Perseverance. 3 taon nang naghahanap ang probe ng sinaunang bato sa ilalim at gilid ng crater na ito.
At sa wakas, may natuklasan siyang kakaiba. Isang bato na may kakaibang tekstura na parang zebra o maputing marmol. Tinawag nila itong Kastilyo ni Freya, diyosa ng pag-ibig sa mitolohiyang Norse na nakatira sa Asgard. Pero ano nga ba ang nakakagulat dito? Hindi ba't isa lang itong karaniwang bato? Hindi, dahil ang batong ito na may sukat na 20 sentimetro ay talagang kakaiba. Wala pang natagpuang katulad nito sa ibabaw ng Mars sa alinmang bahagi nito. Sa ngayon, konti pa lang ang impormasyong ipinadala ng Mars rover tungkol sa komposisyon ng artefaktong ito. Pero malinaw na, ang bato ay malutong at kakaiba sa karaniwang mga bato sa crater na ito. Ibig sabihin, posible na dinala ito dito ng agos ng tubig o kaya naman ay gumulong lang ang bato mula sa ibang bahagi ng planeta. Sa kahit anong kaso, nagdulot ng malaking interes ang natuklasan sa hanay ng mga astronomo kaya patuloy pa rin ang mga pag-aaral. Ano masasabi mo sa balitang may mga gagamba sa pulang planeta? Noong Abril 2020, naglabas ang website ng ECA ng mga nakakatakot na larawan. Nauha ang mga ito ng mga probe na TGO at Mars Express. Sa mga larawan, makikita ang buong kolonya ng malalaking, base sa laki at layo ng kuha, itim na gagamba. Natagpuan ang malaking pagtitipon ng insekto sa lungsod ng mga Inca. Isang lokasyon sa Mars na sa itsura ay kahawig ng katulad sa mundo ng sinaunang lungsod-estado na matatagpuan sa kabundukan ng Peru. Noong araw, nadiskubre ng sondang Mariner Siam ang kahangahangang lugar na ito. Hindi pa rin malinaw kung paano nabuo ang mga geometrikong tuwid na hanay ng bundok na ito. May teorya na naging bato ang mga buhanginan sa Mars sa pagdaan ng panahon. Ano man ang pinagmulan ng lugar na ito, dito nagtipon ang napakaraming itim na gagamba sa isang lugar na may diametro na humigit kumulang 8-6 na kilometro. Nang isinantabi ng mga siyentipiko ang kanilang takot, pinag-aralan nila ang mga larawan at kumalma. Napansin nilang panlabas lang ang pagkakahawig sa mga gagamba. Sa katotohanan, ito ay kakaibang mga geyser na dulot ng pagbabago ng klima sa Mars. Sa taglamig, bahagyang nagyelo at naipon bilang tuyong yelo ang carbon dioxide mula sa atmosfera. Kapag tinamaan ng araw ang naipong yelo tuwing tagsibol, ang mga larawan ay kuha noong Agosto at Abril, nagsisimulang matunaw at sumirit palabas ang yelo bilang mga fountain. Pero bakit itim ang mga geyser na ito? Kasabay ng yelo, umaakyat din sa ibabaw ang madilim na material na nasa ilalim ng balat ng Mars. Dahil dito, nabubuo ang itim na hugis kagambang disenyo na may diametro hanggang 1 kilometro bawat isa. Kahit makita mo ang mga larawang ito, maiisip mo pa rin na parang may nagkukumpulang hukbo sa ibabaw ng Mars. Maraming nakakadiring gagamba. Ang pulang planeta ay isang bagay na hindi mawawala ang interes hanggat umiiral ang matalinong sibilisasyong pantao. Halimbawa, matagal nang pinaplano ang paggawa ng transport ship patungong Mars. Ang paglulunsad ng Starship mula pa noong 2016 ay sinimulan ng kumpanyang SpaceX, ngunit sa ngayon ay nasa yugto pa rin ng pag-develop ang proyekto. Sa taong 2030 balak ng mga Tsino na maglunsad ng pangalawang otomatikong interplanetary station, ang Tianwen-3. Matagumpay nang gumagana sa Mars ang isa na may kahalintulad na pangalan. Highlight dito ang planong misyon ng tao sa pulang planeta. Simula dekada 50, maraming proyekto ang dinevelop para magpadala ng crude na sasakyan sa Mars. Simula 2010 dinedevelop ang misyon na siglom sasakyang pangkalawakan para magpadala ng mga kolonista sa pulang planeta na walang balikan. Bakit walang balikan? Simple lang, mas mura ito. Pero kahit ganon, aabot pa rin sa $750 bilyong ang gastos na ekspedisyon. Plano ang paglapag sa mga lugar na dati nang matagumpay na nalapagan ng artipisyal na bagay. Anong meron tayo kung pagsasamahin lahat ng natuklasan at pag-aaral tungkol sa ating kalawangin na kapitbahay? Madalas tawagin ang Mars bilang planeta ng nakaraang buhay na malinaw na napapahiwatig na milyon-milyong taon nang nakalipas ay may mga ilog na dumadaloy sa ibabaw nito, may mga dagat na umaalon, masaganang mga halaman at posibleng may mga nilalang ng isang matalinong sibilisasyon na nanirahan doon. Sa Marsianong Kronika ni Bradbury, malapit ito sa realidad. Sa ngayon, hindi magiliw ang mundo para sa mga tao. May mga bagyong umaabot sa planetaryong sukat na may bilis ng hangin na hanggang 100 metro bawat segundo, kawalan ng tubig sa ibabaw, manipis na atmosfera, napakababang presyon at napinong alikabok sa lupa. Sa loob ng maikling panahon ay kayang sirain ang anumang kagamitan ng mga Earth module kung sakaling mailagay man ang mga ito sa Mars.
pero isa pa rin ito sa pinakamay potensyal na pagpipilian sa paligid. Hindi naman tayo pupunta sa Jupiter. Ang Channel Hubble ay tumatanggap ng hula kung ano ang susunod na matutuklasan sa Mars at kung may misyon bang may tao papunta roon sa malapit na hinaharap. Tara sa komento,